Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulad ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila, sapagkat para silang mga tupang walang pastol, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Pagsiyo po pong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa 16 na linggo sa karaniwang panahon. At babalikan ko lang po ng kaunti para magkaroon tayo ng background sa atin pong pagninilayan ngayong linggong ito. Nung nakalipas na linggo, isinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad, dala-dalawa. Pinagkalooban muna sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at ganoon din magpagaling ng mga may sakit. Binigyan muna ng kapangyarihan. So, pinili ni Jesus ang 12, tapos binigyan ng kapangyarihan at hinayong 2. Naintindihan po ba? At sinabi niya na pumayo kayo doon sa kung anumang bayan ang kanilang mararating. Doon nga ay sila ay nangaral na pagsisihan ang mga kasalanan at talikdan ang mga ito. Nagpalayas ng maraming demonyo, pinahira ng langis ang mga maraming may sakit. Ngayong linggong ito, sa atin pong narinig na ebanghelyo, sila po ay nagbabalik na. At sa kanilang pagbabalik, tuwang-tuwa sila na inire-report nila yung kanila pong naranasan, yung kanilang mga naisagawa at naituro. Focus dito. Hindi inyo yung nabagsak. Dito. Okay? Uy, dito. Yan. Ulitin ko po, no? Bumalik ang mga alagad kay Jesus, dalawa-dalawa, at nagkwento ng kanilang mga nagawa at mga naituro. Kumbaga, masaya, no, na nagbabalik at kumbaga merong kagalakan dahil merong fulfillment. Marahil naranasan nila yung pakiramdam na masarap pala yung merong kang natutupad o naisa sa katuparang misyon. At nagawa nila yon dahil sa kanilang pagsunod sa instructions, sa pagsunod sa mga sinabi at habilin ni Jesus. Naalala niyo pa ba kung anong habilin ni Jesus sa mga alagad? Ano ang dadalhin? Anong dadalhin? Ang bihira. Diba sabi tungkod? Yun lang ang dadalhin nyo, tungkod. Tapos sandalyas. Pagkain, damit, pera, huwag nyo nang dalhin yan. Kung saan kayo pupunta, may mag-provide niyan. At yun nga nangyari. Naisa katuparan nila ang kanila pong misyon.
Ngayon nagbabalik at ito na yung kanilang ibinabalita kay Jesus. Ngayon, kamusta po kayo? Simula na isang linggo, kahit isang linggo lang, kamusta? Saan nyo iginugol ang inyong mga panahon? Saan nyo iginugol yung lakas ninyo, yung isipan ninyo? Saan nyo iginugol yan? Kasi sa tuwing matatapos ang misa, pinapaalalahanan tayo ng ating misyon. Sa pagdalo natin sa misa, ito yung sinasabing, deserve ninyo ang magpahinga dahil napagod kayo, dahil meron kayong mga ginawa, deserve ninyo ang magpahinga. Kaya ang pagsisimba ay isang pahinga, regalo ng Diyos. Sabi niya, di ba, pumunta muna kayo sa ilang na puok doon, magpahinga muna kayo ng kaunti. Kasi hindi naman natatapos doon. Oh, Lord, tapos na kami. Mission accomplished. Okay na. Tutuloy yan at magtutuloy-tuloy pa yan. Habang tayo ay nabubuhay, hindi matatapos ang ating misyon dito. Pero kailangan natin ng kaunting pahinga. Yung mga magpapahinga, yun yung mga nagbanat ng buto lang. Yung mga magpapahinga, yun yung mga nagtrabaho, nagpagod lang. Pero yung mga tumambay, wala kayong karapatang magpahinga. Sobra na kayo sa pahinga. Kaya dito, okay, tingnan natin. Okay, nagbabalik tayo ngayon dito. Ano ang sasabihin ninyo kay Jesus? Ano ang ire-report ninyo? Meron ko ba ma-ire-report o wala? O may hihingiin lang? O, kamusta ang iyong pagiging ina? Kamusta ang iyong pagiging ama? Kamusta ang inyong pagiging mag-asawa? Anong ire-report ninyo? Kasi di ba, dalawa-dalawa eh. Sige, ay oo nga no. Ano nga nangyari? Ano ba nangyari? Sa buong linggong ito, baka puro social media tayo. Sa buong linggong ito, parang wala na. Ano nangyari? Pagkatapos ng Grand Marian Procession ng last Sunday, ano na nangyari? Diba, sa parokya natin, ano na nangyari? Pagkatapos nun, ano nangyari? Wala kayong masagot. Wala. Bagsak. Gusto ko rin po sanang i-address din itong pagninilay natin para sa mangyayari bukas. Magre-report kasi bukas. Parang wala na naman kayong kaalam-alam sa nangyayari. State of the Nation address bukas. May SONA tayo bukas. Ano ang sasabihin? Anong ire-report ng ating Pangulo? Ng ating mga leader? Magre-report after 1 year. Kaya nga maganda po, di ba, sa unang pagbasa, sana po mas naiintindihan natin ito. No? Sa unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Jeremias, sabi niya, parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan. At dapat may pakialam tayo dito. Inilagay yan ng Panginoon. Yung mga leader po, mapapangulo man hanggang barangay, mga barangay chairman, gising na. Tanghali na. Madumi na ang barangay, maglinis na. Nilagay kayo ng Panginoon. Kahit kami mga pari, yung kinukonsider na leader, mga namumuno sa simbahan, anong ire-report natin sa Diyos? Kasi paparusahan ng Panginoon ang mga itinalagang mamumuno. So, ang ating mga leader, kinukonsider na hindi mo man yan ibinoto, pinili yan ng Panginoon, inilagay yan dyan, iniluklok yan nandyan. Pero ang inaasahan na magiging maayos at ipatutupad ang kanilang panunungkulan nang nakikipag-isa pa rin kay Kristo. Kaya nga, sabi sa ikalawang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo, manatili tayo nakikipag-isa kay Kristo. Parang di ba kung titinan nyo, no? Dalawa.
Dala-dalawa. O yung unity team, asan ang unity? Nawala na. Naghiwalay na ang Pangulo at ang Vice Presidente. Ayaw na mag-unite. Anong mangyayari niyan? Kanya-kanya, hiwalay, divided. Anong ire-report? Pero yun, no? Sa akala nyo, wala lang, ay, hiwalay ang salita ng Diyos sa gobyerno. Hiwalay, hindi eh. Kasi ito ang gabay ng bawat nanunungkulan, simbahan man o gobyerno. Kasi ang parehong nagtatag niyan ang Panginoon. Ang Panginoon ang naglalagay ng hari. Kaya lang laging gustong humiwalay sa Diyos. Ayan, tayo naman, tinan niyo mga mukha ng katabi ninyo, parang inosente. No? Pero parang mga walang alam. No? Ngayon pa nga lang, di ba? Hindi pa natatapos, ngayon pa lang, ayan na. Nagkakampihan na kung sino ang tatakbong mayor sa susunod na taon. Next year pa yan, hindi nga nakakapag-report ngayon kung anong ginagawa. May ginagawa ba? Haharap ka na sa Panginoon, anong ire-report mo? Okay pa tayo? Kinig kayo bukas, ha? O ngayon kayo, mga mag-asawa, anong ire-report ninyo sa Panginoon? Yung mga mag-asawa, no? Yung mga pamilya, gustong ayusin ang buong bansa. Gustong ayusin ang barangay. Pero mismong pamilya, hindi maayos. Anong ire-report nyo? Hindi po ito politika, pepektosan ko kayo. No? Inilalagay lang natin kasi sa bawat karanasan natin, merong salita ng Diyos na dapat nagsisilbing gabay natin sa buhay. Mga mag-asawa, paano kayo aharap sa Diyos? Magkahiwalay na kayo. Kanya-kanyang report. Dapat ginawa niyo yan, dalawa-dalawa, partner. Kung kayo palang partner, bagsak na, kayo palang partner, di na nagkasundo, anong mission ang na-accomplish? Kaya kailangan natin ng konting pahinga. Lagi po sinasabi ni Kristo, konting pahinga, mag-aral kayo sa akin, matuto kayo sa akin. Kaya itong ginagawa natin, pagtitipon na ito, ay pinagpapahinga at nag-aaral tayo kay Kristo. Dahil mamaya, babalik na naman kayo sa inyong mga tahanan. Bukas, papasok na naman kayo. Ano yung inyong natutunan? Mamaya, magluluto na ang mga nanay. Mamaya, tatambay na ba ulit ang mga tatay sa sabungan? Wala naman saklaan dito, no? Mayroon dito mga karera, no? Pag nasa karera, yung ang dami-daming tao dun sa labas, kala mo kung ano, tapos maliit lang yung screen talagang, Darani! Talagang attentive, number, no? Yeah. Paano nga ang aasenso ang buhay kung hindi nga natin sinusunod si Kristo? Hindi nga natin, ayaw nga natin pakinggan si Kristo eh. Sana po, no? Tingnan natin at sa buong linggong ito, pagnilayan natin ulit no? Kung paano tayo makatutugon sa mga hamon at misyon na binibigay ni Kristo sa bawat isa sa atin. Amen?